since super fan ako ni Miss Heart Evangelista and I used to watch her with her movies before and I'm very happy nung binigyan nila ako ng chance na i-release yung song niya. And very nagustuhan niya and super cute niya sa lahat ng bagay. Isa siya sa mga ina-idolize ko talaga. With fashion, as a wife, as a woman, parang nasa kanya na yun. 2 million pesos donation para sa GMA Kapuso Foundation na nadagdagan pa ng 500,000 pesos mula sa isang GMA Gala sponsor. Hello Catherine fans! Ito na nga ha, sabay na nagpakita ng kabutihan si Ma'am Catherine at Sir Alden, mga customers. Hindi ko alam kung nagkataon lang or talaga nag-uusap ang dalawa, which actually they do, mga customers. Ito na nga ha, si Ma'am Catherine muna unahin natin. Si Tatay Cardo, hindi pa tapos yun ha, yung pag-grocery niya sa Landers. Hindi pa tapos yun, mga kasambreros. Sabi niya dito, nagpadala si Ma'am Catherine ng TV, no? Sabi niya dito ni Tatay Cardo, maraming salamat sa kabutihan ng iyong puso, Ma'am Catherine Bernardo, at sa iyong pinadala. Di pa pala tapos ang pagpag-groceries mo para sa aming magpamilya. May pahabol ka pa pong TV na TCL 43 inches, no? Taos pusong pasasalamat at ito ay aming iingatan. Super blessings pa ang dumating sa Ma'am Catherine at maraming salamat din po sa nag-deliver na kahit bagyong-bagyo pa ay hinatid mo pa rin dito sa bahay. Mag-ingat po kayo palagi. God bless you. Grabe, no? Talagang dito sobrang close na close at saka totoo talaga yung totoo yung pasasalamat at saka katuwaan ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, na kay Tatay Cardo nga, mga kasambreros, no? Sobrang bait, mga kasambreros. So parang ito yata ay TCL sa kanya, mga kasambreros, no? So kaya nagbigay siya ng grabe, no? Grabe si Ma'am Catherine, parang all out din siya magbigay, mga kasambreros, kapag gustong gusto niya ang tao. And then ito si Pops Alden naman, ang kwento kasi dito, nagkaroon ng 'di ba, parang dinner night ng GMA Gala 2025. So hindi ito yung mismong gala ha, pero parang may cause siya, mga kasambreros, na magdo-donate nga ang GMA Foundation, mga kasambreros, or GMA Kapuso Foundation sa mga biktima ng bagyo. So ang nangyari dito, parang umattend yung mga ilang kapuso artists, pero si Sir Alden parang hindi dumalo, no? Dinner night lang ito, mga kasambreros, para in preparation nga sa August 2. No, sa August 2 kasi yung mismong gala night, mga kasambreros. So ang nalikom na mga proceedings or mga proceeds dito ay kumbaga pa binigay or bibigay, mga kasambreros, sa mga biktima nga ng baha at saka bagyo, mga kasambreros. Tapos 2 million lang yung sa GMA na parang inalikom, mga kasambreros. Pero may 500,000 na may nag-donate daw na isang kumapakapuso na walang pinangalan sa kanya, mga kasambreros. So, I'm assuming si Sir Alden na naman ito, mga kasambreros, no? Dito, parang sponsor na GMA Gala sponsor lang siya, mga kasambreros, na walang pinangalanan. So alam niyo naman si Pops Alden, galante, pero ayaw niyang ipaalam, mga kasambreros. So I'm 99% sure na si Sir Alden ito, mga kasambreros, no? Yung 500,000 na donation, kasi nga sobrang bait at generous ni Pops Alden ay hindi niya tas sobrang mawain pa. So hindi niya i-hold back, mga kasambreros, itong donation nga para sa mga biktima ng Grabe, no? Talaga nakakalungkot. Alam niyo po, nakapanood ko yung sa Benguet na mga strawberries na binahaan, mga kasambreros. Napayak talaga ako gabi kasi sabi ko, parang I'm crying out for Filipinos na magkaisa at magtulungan, mga kasambreros. At kung ako lang siguro sobrang yaman at may pwedeng itulong, mga kasambreros, apart from prayer, of course, no? Talagang gusto kong tumulong, mga kasambreros, sa mga nasalanta ng bagyo at baha. Kaso medyo hindi pa kaya talaga ng budget, mga kasambreros. So ayun po, no? Pero we're praying, no, sa mga biktima po ng bagyo at saka baha, mga kasambreros. And the next item natin, bago yun kay Sir Alden. Sige. So ito muna, share ko lang ito, mga kasambreros, no? Pumasok pala sa showbiz, no, sa Star Magic, mga kasambreros, yung kapatid ni Sir Daniel Padilla na si Carmela Ford, mga kasambreros, no? Tapos parang dito is tanong nila is kung magiging housemate ba siya
sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother nga mga kasombrero. So share ko lang po, no, kasi parang nagkaroon ng contract signing ang mga bagong artista ng Star Magic mga kasombrero. And kasama nga dito yung anak din ni na Ma'am Gladys Reyes at saka Christopher Rojas mga kasombreros. So yun po, no. Pero separate po yun, may ano ako mamaya sa kanya. And then ito, next item natin mga kasombreros. So si Ma'am Catherine, ano niya pala, no, parang nilook up niya pala si Ma'am Heart Evangelista mga kasombreros. Kasi nga parang nababaitan, tapos parang pinapanood niya parati sa yung mga pelikula niya at saka yung mga ganap po niya Ma'am Heart Evangelista mga kasombreros. So, pero parang bata-bata pa si Ma'am Catherine dito sa interview na ito mga kasombreros na she really admires Ma'am Heart Evangelista Escudero mga kasombreros, no? So, naano ko lang dito na nasama ko lang mga kasombreros. And then ito, next item natin mga kasombreros. So, pinagdikit ng dito ng isang Kathleen admin. So, tama, no? Vacation mode ang dalawa mga kasombreros. Si Sir Alden ay sa London, of course, na si Ma'am Catherine naman ay sa dito sa Australia mga kasombreros. So tapos pareho pa silang kulay blue. So nag-twinning talaga ang dalawa mga kasombreros. So hindi naman sila nag-uusap, no? Pero yun po mga kasombreros. And then ito, next item natin. So si Sir Daniel Padilla pala ay parang nanalo siya doon sa may international Seoul International Drama Awards mga kasombreros ng Asian Academy Creative Awards mga kasombreros. So nanalo siya doon sa kanyang sa incognito. Tapos pinagtabi nila si Ma'am Catherine kasi nga nanalo si Ma'am Catherine dati, di ba? 2023 yata para sa kanyang a very good girl mga kasombreros. So sabi ng ABS-CBN, si Sir Daniel Padilla ang pinakaunang lalaki na nanalo ng Seoul International Drama Awards kasi nga si Ma'am Del Mariano, si Ma'am Kim Chu ay part din ng na-awardan nito mga kasombreros the other year. Tapos si Sir Daniel Padilla naman yung yung pinakaunang lalaki. So pero si Sir Alden way back 2022 pa yata ito mga kasombreros na nanalo siya, no, ng parehong award mga kasombreros ng parehong award giving body sa Seoul, Korea mga kasombreros. So nag-post din kasi kagabi, no, ng dito 2019 pa pala ito, no, 14th. So nag-post kasi ang isang Alden admin kagabi na yun nga sa Asian Star Prize Award mga kasombreros sa Seoul International Drama Awards mga kasombreros. So yun nga si Sir Alden, parang na-recall lang din kasi nanalo si Sir Daniel Padilla, tapos si Sir Alden naman ayun nag-post din sila, no, parang as a sort of reminder na nagano na rin na dito naka-receive na rin ng award mga kasombreros si Pops Alden way back mga kasombreros 2019. So and then ito, next item natin. So pinost lang ng isang admin, no, si Ma'am Catherine, parang endorser siya ng KEDS. Hindi ko alam kung ano to, parang mga ano ba ito, mga dito, mga furniture or gamit sa bahay itong KEDS nito. Tapos naka-blue siya yung kanyang palda ba ito, tapos naka-white na, no. Tapos meron din ditong isa, no, naka-blue rin yung kanyang parang naka-jeans na loose mga kasombreros, tapos nakaupo rin siya. Pero sa labas naman ito, pero hindi ko alam kung ano. Hindi ata ito part ng kanyang endorsement mga kasombreros, parang trip-trip lang na tawag dito, na magpa-picture siya mga kasombreros. Alright, sinatry sa ating Kathleen items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is July 26, 2025, Saturday na po. And again po, mag-ingat po tayo, ha, sa mga apektado po ng baha at bagyo. Pagpalaan po kayo at naway protectionan po kayo ng ating makapangyarihang Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasombreros. Ang title, May Pagkain sa Takot. Psalms 111 verses 4 to 5, He, God, has made wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. He has given food to those who fear Him. He will ever be mindful of His covenant. So kung kaya ang title po natin ay May Pagkain sa Takot. So hindi po may pagkain sa takot, ha, kundi may pagkain sa takot. So sino ang mga natatakot? Hindi takot sa ano, ha?
Hindi takot sa kung saan man, hindi takot sa kung ano man dyan, kundi takot sa Panginoon ang tinutukoy natin dito mga kasombreros. So, ang verse na ito ay nag-highlight ng dalawang mahalagang elemento ng Panginoon at saka ng character niya, of course, mga kasombreros. Although in its fullness, no, in His entirety, mga kasombreros, ang Diyos po natin ay mabuti at maibigin, mga kasombreros. His provision, okay, ito yung nagpo-provide siya sa atin ng ating pangailangan sa araw-araw. Yung pagkain, yung pag-ibig, no? Hindi lang tangible or hindi lang material things yung dapat natin kinakount na blessings, mga kasombreros. Lalong-lalo na yung mga pagmahal na magulang, mapagmahal na kapatid, maalalahanin na magulang, maalalahanin na asawa, and so on, mga kasombreros. Yung pinatawad ka ng taong kakautangan mo ng pagpapatawad. So, blessing na blessing yan, mga kasombreros, no? Kapag tawag dito na meron ka mapagmahal na kapatid or ikaw mismo meron kang mabuting puso, you are kind, no, you are generous, you are gentle, you are caring. So blessings po yun sa Panginoon, mga kasombreros. And provision po yan kasi naubos din araw-araw yung ating pasensya sa ating pag-araw-araw ng trials, sa pagharap sa ating mga gawain sa tahanan, gawain sa trabaho, gawain sa paaralan. So those are the things na provided ng Panginoon, mga kasombreros. And ang pangalawa, ang faithfulness, ang katapatan ng Diyos, mga kasombreros. Sobrang ganda po nito. When we read that He provides food for those who fear Him, we can understand that God cares for our physical needs. So kasi ang material food talaga ay related talaga dito yung ating physical na ating pangailangan, mga kasombreros. And to fear God means to have a deep respect and reverence for Him, acknowledging His greatness and authority. So hindi ito yung takot na andyan na, ano ginagawa mo? Ganyan. Mali yan. Masama yan. So, para siyang naging pulis. Para siyang naging pulis, mga kasombreros, na kamay, bakal ang kamay, mga kasombreros. May nabubulot tayo. So, yun po, no? In return, God assures us that He provides for those who honor and acknowledge Him. So, yung takot na ito ay yung ginagalang siya ba? Yung asawa mo, mahal mo, kaya takot ka magkasala, takot kang gawin yung mga bagay na hindi niya gusto kasi baka tumilapon ng kaldero sa labas, hindi, joke lang. So takot tayo kasi mahal natin siya. So parang ayaw natin magtampo, no? Ganun, mga kasombreros. Ayaw natin magalit sa atin ang ating mahal sa buhay. So lalong-lalo na po sa Panginoon. So we respect Him, we honor Him, we acknowledge Him, and we revere Him because we love Him and because we have divine fear or holy fear sa Kanya, mga kasombreros. As we reflect on this verse, we can find reassurance in the notion that our needs will be met. So, tinawag tayo ng Panginoon and God is called our provider, mga kasosunod. Ang tawag sa ating Panginoon na pangalan niya, isa sa mga names niya, mga kasombreros, ay provider, no? Jehovah Jireh. In many places in the Bible, including, yun nga, ang ganda nito, mga kasombreros, no? Psalms or Philippians 4:19, mga kasombreros, kung saan matututunan natin sa verse na ito na imi-meet niya, no, ipoprovide niya yung ating mga pangailangan, lahat ng ating pangailangan, mga kasombreros, according sa kanyang riches at glory sa langit. This reinforces the understanding that He sees us, knows our circumstances, and is attentive to our necessities. So attentive ang Panginoon, mga kasombreros. Kung bago pa natin ibuka yung ating mga bibig, mga kasombreros, ay alam na alam niya yung pangailangan na natin, mga kasombreros, and inaantay lang niya tayo na mag-pray as a sort of humility, na nagpapakita ng humility at saka ng closeness sa Kanya. Kasi parang yung isang 2 years old or 1 year old na bata, gustong-gusto ng Panginoon yung childlike faith ba? Yung parang ayaw natin humiwalay sa ating tatay, kung tayo 1 year old pa nga, no? Dahil we trust Him at siya lamang ating pinagtitiwalaan, kasi pag iba at saka nawala tayo ay tiyak na iiyak tayo, mga kasombreros. So ganun din po ang ating Diyos. Yun ang gusto niya. So alam ng Diyos ang ating pangailangan, yes, but it's still necessary for us to pray, kasi yun ang parang susi, no? Yun yung parang susi. Yung ating panalangin, mga kasombreros, ay para yung susi, no, na nag-a-unlock ng padlock, mga kasombreros, na blessings mula sa langit. Kasi may kanya-kanya tayo nakaprepare na blessing dun sa bodega ng langit. So, nasa atin na yun kapag tayo ay mananalangin, kapag ibubuka natin ang ating bibig. So, yun yung parang susi, di ba, yung ating bahay. Kunwari, kapag nakapadlock yan, kapag wala yung susi, so hindi natin mapapasok or hindi tayo makakapasok. At hindi tayo makakalabas. So, ganun din po ang blessings ng Panginoon sa heaven. Inaantay yung susi, yung ating panalangin, that we open our mouth, our hearts, mga kasombreros,
upang mabuksan at maibigay na sa atin ang blessings na nagmumula sa trono at bodega ng Diyos sa langit. This powerful verse conveys multiple lessons that we can apply to our lives. One of the most crucial takeaways is the importance of reverence for God. By honoring Him, we continue to cultivate a relationship that can lead to unforeseen blessings. So, yung unforeseen blessings, mga kasambreros, yung naka-ready na ba? Yung sabi ko na, naka-ready na mga blessings, mga kasambreros, na hindi pa natin nakikita, at yung mga bagay na intangible. Kasi, hindi naman sabi natin, yung blessings, hindi lang naman bagong cellphone, hindi lang bagong damit, hindi lang bagong appliances or bagong cellphone, hindi lang bagong rebound. Saling rebound dito, no? Hindi lang pera, no? Hindi lang siya material things ang blessings, mga kasembreros. Mas lalo pang mas lalo pang mahalaga at saka needed natin, mga kasembreros, yung mga intangible at saka mga unseen, no, na mga bagay at blessings like love, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, humility, care, yung caring, mga kasembreros, yung care, yung concern, yung empathy, and so on. So, mas maganda pa na magkaroon pa tayo ng ganito, mga kasembreros, kasi kapag meron tayong love sa family, united tayo, mga kasembreros, nakakapagplano tayo na maayos. So, nakakapag-achieve tayo ng maraming goals. Kumpara mo naman sa mayaman ka nga, pero wala namang peace, wala namang love, wala namang joy, wala namang katahimikan sa loob ng tahanan, wala namang understanding, parati nag-aaway ang mag-asawa, ang mga anak nandyan, so maghihiwalay din. So, talagang mas gugustuhin mo yung mga peaceful na environment sa lahat, mga kasi sa punong-puno ng pag-ibig. Kumpara mo sa maraming material things, may bago kang cellphone, nag-aaway naman si mama at papa, may bago kang damit, ang kapatid mo naman ay hindi kayo nagpapatawaran, may property ka nga, malawak ang lupain ninyo, pero nag-aaway-away naman kasi nga may inggitan. So, yung mga basic na mga alam natin, hindi natin nakikita, mga kasingers, pero blessing na blessing sila sa Panginoon because that's the Spirit of God, no? Sa Galatians 5:22-23, yung kanyang fruit of the Holy Spirit, na kung saan kung may love, may joy, nandyan naninirahan ng Espiritu ng Diyos, mga kasingers, sa tahanan na yan. So, materially rich, blessing na lang, no? Bonus na lang, mga kasingers, kapag mayaman tayo at meron pa tayong peace, love, joy, gentleness, understanding, and caring sa bawat isa. Furthermore, God's commitment to His covenant serves as an example for us. We are encouraged to uphold our commitments to one another just as God holds fast to His promises. So, nag-a-affirm ito, mga kasembreros, na yung value ba ng faithfulness o katapatan, yung honesty at saka integrity sa ating relationships sa Panginoon, lalong-lalo na, and then sa mga tao na reflection ng character ng Espiritu ng Diyos, mga kasembreros, at sa mga tao sa paligid natin. So, kung nagre-reflect sa atin yung buhay na punong-puno ng pag-ibig mula sa Panginoon, so yun din yung ating gagawin sa ating magulang, mamahalin din natin sila, kapatid, asawa, anak, and so on, mga kasembreros. Napakaganda actually, no? It's really a blessing na magkaroon ka ng pamilya na punong-puno ng pag-ibig at nag-uunawaan, punong-puno ng disiplina, and then tumatanggap talaga ng pagkakamali at nagpapatawaran sa bawat isa. So, those are the things na hindi lang pagkain, hindi lang, although yung title natin is ganoon, may pagkain sa takot, mga kasombrero. So, if we have divine and holy fear sa Panginoon, more than the physical food that we have, God will give us this immaterial, no, hindi material na mga bagay, kundi mga bagay na mas kailangan at mas gugustuhin mong magkaroon sa ating buhay, tahanan at puso't isipan, no, mental health na maganda, stable at saka peaceful, mga kasembreros, kalmado. Alright, sinabi po sa ating Word of God, ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, honor sa ating Panginoon, respect, reverence sa ating dakilang manilikha, so that we will be provided every single prayer that we have. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.